Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako, si Chari, para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aries at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano po yung mga magagandang parating o bagay na parating sa pagdating po sa pera, trabaho, negosyo, career, tapos sa inyong pamilya at sa pag-ibig. We have love call, love, and talking. Okay. So, unahin muna natin yung para sa pera, career, negosyo. Kung may negosyo ka o planong magnegosyo. We have the Page of Swords, the World, the Ten of Wands, the Five of Cups, and Death card. Bottom niya is the Queen of Wands. Okay, so Aries, ang first card natin dito, there is this message, no? Mensahe na you wanted to speak out the truth, no? Gusto mong sabihin o magsalita o may pahiwatig. Okay? Na pagdating sa iyong ginagawa, parang gusto mo nang magkaroon ng ending o matapos na ito o magkaroon ng pagbabago. Change, no? Pagbabago. Yung tipong magkaroon na ako ng ibang gagawin, no, sa susunod. Kasi kung matagal mo na itong ginagawa itong trabaho na to o matagal na itong negosyo na to, parang naisip mo, paltan ko na kaya yung negosyo ko, lumipat na kaya ako ng ibang work, o mag-retire na ako. Mga ganong scenario. Kasi nga ito ang nagpapahiwatig na ito na yung ending, ito na yung katapusan. Kung ba nasa dulo ka na ng cycle na itong ngayon, itong ginagalaw mo ngayon, ito sa dulo ka na. At sinasabi niya dito, either parating ka na doon sa pagtatapos, o natapos na, or ito na, mag-uumpisa ka na sa panibagong gagawin. Bakit nang mangyayari ito? Bakit magkakaroon ng pagbabago? Kasi naging mabigat na yung ginagawa mo before eh. Yung tipong very heavy yung work na masyado kang, sabihin na natin eh, nagiging problematic ka na dito, yung masakit na sa katawan if you're doing a lot of physical things, mabigat, no? Or maraming stress yung ginagawa mo. Yung career na pinasukan mo ay talagang masyadong demanding. Yung oras, parang wala ka ng panahon sa iba, kundi puro na lang trabaho. No? So, nagiging burden na, pabigat na. Kung ba hindi mo na ini-enjoy yung ginagawa mo, parang as if robot ka na, pumapasok ka na lang para yun, gawin yung dapat mong gawin. Which is
Ayaw mo naman ng ganong pakiramdam, di ba? Aries, you don't want to do that. You don't want that feeling. As if you are regretting, no? Na bakit ang tagal-tagal ko sa trabaho na to, hindi ko naman pala na-enjoy, parang nagtiyaga lang ako, yung gano'n. Kaya nga sinasabi dito, it's about time. Panahon na para baguhin mo yan. Death card. Okay? Transformation. Pag-iiba. Itong dalawang cards na to, the world and the death, are all saying, both are saying, change. Magbago. Ang kaibahan lang nitong dalawang to, ito, yung pagbabago niya ay dahil magkakaroon ng panibagong pag-uumpisa. Ang pagbabago na to dahil humihingi talaga ng kaiba-ibang gagawin. Transformation. Okay? So kung sinasabi niya dito, o sabihin natin as an example, ilang taong ka dun sa opisina na yon na eto yung ginagawa mo palagi, nananawa ka na kasi yun nga, sabi parang tabak lang ng tabak ang trabaho. Humingi na siya ng, you can decide, no, to apply to a new job. Since matagal na naman yung work experience mo, then you have already sa resume mo na okay, meron naman akong meron naman akong sapat na eksperyensya sa pagtatrabaho, kaya I could try, applying to other companies. Yun yung tinatawag transformation, di ba? Kasi ang sinasabi dito, you are the Queen of Wands, Aries. You need to express your creativity, no? Kailangan mong ilabas yung pagiging creative mo. Hindi pwedeng kinukubli mo lang yan, o tinatago-tago, o nililihim-lihim. Kailangan ipakita mo talaga kung sino ka. No? You are an Aries. You are a leader. No? Ikaw ang namumuno. Ikaw ang umpisa sa zodiac sign. You rule the head, ang ulo. No? You rule the head. So it means you know everything. Mataas ang iyong knowledge level. So, anong ikakatakot mo? To be trying other things, no? Kung ikaw yung tipo na talagang, ito yung kasi, hirap ka na sa ginagawa mo. Parang, pwede mo naman ibabayan, di ba? Ibaba lahat itong stick na to at huwag mo na siyang pasanin. Maglakad ka na, iwan mo na yung pasan-pasan mo. Hindi mo naman kailangan bitbitin niya kahit nasan ka eh. You have always free will, Aries. Diba? Ano sinasabi dito? Love call. So this is like a message of love, diba? May mensahe ng pagmamahal. So, sinasabi dito na may mag-i-express sa'yo ng pagmamahal. So, this is in a way, a message, no? From God, saying, come on, Aries. Isipin mo, no? Love yourself. If you are having this pain, this burden, sinasabi ko, come on, stop it. I-stop mo na. Baguhin mo na. Wag para hindi ka nahihirapan, hindi ka umiiyak, hindi ka nagsisisi. Baguhin mo. That is what the message is saying. You always have that free will to choose what you want in life. And you have to be very wise about it. And wise ka naman kasi nga you rule the head. You are a leader. Nag-uumpisa ka. Ikaw ang aming, kung gaba pinuno, di ba? Pinuno sa zodiac sign. Nag-uumpisa ka. Kaya mo yan. Kung ano i-clarify natin. Tingnan natin. Ano ba itong 10 of Wands? Bakit andito yung 10 of Wands?
We have the Nine of Swords, the High Priestess, and Temperance. Ano ba tong mabigat na to? Ayan, tignan mo. Sobrang pag-aalala mo. Isip ka ng isip. Iniisip mo na, naku, baka ano-ano to. But your intuition will never, ever put you in danger. Tandaan nyo yan. Tandaan mo yan, Aries. Hindi kahit kailan. Kung makikinig ka lang sa iyong intuition. And you know how to balance yourself with temperance. No? You need to balance yourself. Kasi kung puro ka naman trabaho, tapos hindi ka naman masaya, nagkakaroon ka ng ganito, kalungkutan, ano yun? Diba? Ano yun? O, sabihin natin na yung negosyo mo, nakita mo, hindi naman kumikita. Sige ka pa rin, sige. Hindi ba sinasabi na sa'yo, paltan mo, ibahin mo, magkaroon ka na mas magandang marketing strategy. O makipag-partner ka sa mas successful na business. Ganun, di ba? Nang hindi ka umiiyak o kawawa. Ganun ang sinasabi niya dito. Okay? Now, tingnan natin sa family. Natin sa family kung ano. We have the Ace of Pentacles, the Queen of Swords, the Queen of Cups, the Knight of Wands, and the Knight of Cups. Bottom niya is the Hierophant. Okay, pagdating sa pamilya, Aries, may new beginning kayo, no? Na very solid, na yung tipong mukhang makakatanggap ka ng malaki-laking kaperahan or a new start to have a new beginning. Something to do with money, something to do with resources or material things na magbibigay sa iyo ng magandang pagsisimula. At ito yung enerhiya kasi with the Queen of with the Queen of Swords and the Queen of Cups. No? Nag-uusap yung pamilya mo. It's all about love and logic. No, emotions and logic. So, kung gawa parang ito yun, pinipilit mo na magkaroon ng balanse yung logical mind mo at saka yung love for the family. Kasi dito, yung family mo is parang there is someone na talagang yung parang happy-go-lucky lang. Parang walang masyadong seriousness ba sa buhay. Ang hinahanap mo kasi is yung stable siya pagdating sa relationship. Maybe this person or this family member may pagka playboy o playgirl. Yung tipong maraming ine-entertain. Ganon. Wala siya yung talagang serious relationship, no? Doesn't even think of getting married. Hindi niya naiisip na magpakasal. Parang lang, sige lang. Ganon. Enjoy lang life. Enjoy lang ang life. Ikaw, gusto mo naman, syempre, na maging maayos yung pamilya mo. Makita mo man yung it could be na kung anak mo ito, no? Makita mo yung anak mo na mapakasal, no? Malagay sa tahimik, sabi nga nila, na magpakasal, magkaroon ng asawa, kung anak mo to. Kung hindi man, sabihin natin kapatid, no? Kapatid, or
kung ito'y something to do with a magulang, na sabihin natin na balo na, o nagkahiwalay, gusto mo rin naman siyang lumigaya, no? To be able to get into a much better relationship, di ba? As long as totoo yung offer of love na binibigay, hindi yung nakikipaglaro-laro lang. Kasi, syempre, you know what love is? Aris, alam mo yun eh. And also, alam mo kung paano masaktan, paano makipaghiwalay. Yung feeling na naiwan ka na yung, alam mo yung nakipaghiwalay ka o nagkaroon kayo ng hindi magandang pangyayari sa nakaraan, kaya you know how it is to severtize, alsin o putulin ang relationship, no? Ito kasing Queen of Swords, hindi yan nagdadalawang isip para alsin yung mga tao o ka-relationship na hindi naman nagdulot ng kabutihan sa kanya. Okay lang wala ka, parang ganun. Kaya, syempre ikaw, you wanted a very good new beginning for your family. Gusto mo yung maganda, maayos, very solid, no? Yung talagang subok, hindi ba? Matibay na samahan sa pamilya. And isa yun sa mga pagkakataon na matatahimik ka kung nakikita mo yung anak or member of the family is really into a very good and serious relationship. Okay? Now, here we have love. Well, ano pa ba sasabihin natin? Something na talagang unconditional. Yung mahal natin, of course, we love our family. Wala nang question yan, no? We all love our family. Maging ano man yan, na napasama man yan, o napabuti man yan, pamilya is pamilya. Okay? So, no question about it. Yung love kasi natin, ang nagpupush sa atin para talagang mas lalo tayong maging solid sa isa't isa, no? Mas maging solid sa isa't isa, na talagang stick together tayo, di ba? So, tingnan natin pagdating sa relationship. Ace of Wands, the King of Cups, the Devil, the Seven of Cups, and the Two of Swords. Bottom niya is the Six of Pentacles. Okay, Aries, pagdating sa pag-ibig, again, naghahanap ka ng panibagong pag-uumpisa, a new beginning. Something very romantic, very passionate, no? Yung talagang, alam mo na pag sinabi kong romantic and passionate relationship, talagang yung pang boyfriend, husband type, no? Yung may intimacy, in other words. Hindi lang one night stand. And of course, syempre, kailangan totoong pag-ibig, true love, with the King of Cups. Yung tunay mong mahal at tunay ka rin yung mahal. At hindi toxic, no, with the Devil. Hindi toxic yung relationship, hindi toxic yung tao, hindi gumagawa ng masama, no? Hindi manluloko, hindi nagsisinungaling, hindi nakikipag third party, walang bisyo, mga ganon. Very loyal dapat. Very loyal dapat. So, with the Seven of, ikaw ay naguguluhan o parang binibigyan ka ng oportunidad na, sige, pili ka. Diba? Pili ka. Yan o, daming option. Daming mong pagpipilian. Sino gusto mo dyan? Kaya hindi ka makadecide. You don't know. Sino nga ba? Kung marami sila, sino? Kung ano naman yung susunod mong gagawin, hindi mo maintindihan, naguguluhan ka rin. You're confused. So you cannot make any decision with the Two of Swords. I think you're wanting na ang gusto mo kasi
sa relationship is yung may equal give and take. Equal give and take, no? May kung anong binibigay ko sa'yo, yun din ang matatanggap ko. Pabalik. Kung mahal mo ko, mahal din kita. Kung inaalagaan mo ko, alagaan din kita. Diba? Binigyan mo ko regalo, I will try my best to give you also a gift. In other words, talagang mararamdaman mo yung pakiramdam, yung feeling, or maybe a material thing, a gift or something, to symbolize na kung ano man yung ginawa mo dito sa tao na to, ganun din yung gagawin niya para sa'yo. No? To let you know exactly that I feel the same way. Ganon. Diba? If I miss you, I miss you. Pag sinabi niyang I love you, I love you. Diba? Ganon. Hindi yung I love you tapos wala siya nakangiti lang. Hindi ganon. O kaya walang sinabi. Walang ginawa. Hindi ganon. Diba? Ano sinasabi natin dito? Talking. Magsalita. Magkaroon ng conversation. Magkaroon ng text or call or email, di ba? So in other words, kung meron ka man na person na sabihin natin na interested ka o interested sa'yo, there should be a continuous conversation or talking or messaging or email, di ba? Para mas lalong mong makilala yung tao, mas lalong lumalim yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. Kasi that would start, yung getting to know stage kasi. Importante yun. If you don't communicate, you don't talk, di ba? Might as well choose other people. Magpumili ka na lang ng iba. Kasi itong tao na to, wala naman sinasabi eh. Wala namang anong pahihiwatig niya sa'yo, di naman walang aksyon, kung ba. Di ba yung the way you show love is also a way of communicating or saying to that person in the absence of words but more of action that you love or you care, you like the person, di ba? Yung sinasabi dito na kailangan mayroon kang ipakita, hindi naman, o may sabihin, hindi naman pwedeng nagkatitigan lang kayo. Diba? It has to be something, may passion, something about it, na mag-i-ignite sa inyo na maging maganda. Kaya nga, what is important here dito, Aries, is make sure na talagang love na love ka at love na love mo rin siya at kung hindi siya toxic na tao, no? With the devil. Hindi siya sinungaling, hindi siya manloloko. Yung talagang mahal ka. Para hindi ka na pumili ng iba. At hindi ka mahirapan magdesisyon. Kasi alam mo namang patas to magmahal. Okay? So, yun yung hinahanap mo dito. Which is, what I'm saying is, it will come, no? As long as you do your manifestation, you do your prayer, you do your wishing to God. Hindi naman ang Diyos natin napakabait. No? Lagi yan nakikinig sa ating mga pinagdarasal. Kaya don't stop praying, no? Just pray. A message for you is, di ba? Remain positive. Aries, remain positive. Positive ka lang. Kung ano man yung iniisip mo dito na baka di na ito mangyari, di na ako ma-in-love. It's up to you, really. It's your decision. It's your free will, sabi ko nga. But the thing is, if you don't want to be in love anymore kasi ayaw mo na, okay lang yun. But don't ever take that, kung ba, negative thoughts, no? Don't ever entertain that negative thoughts. This is a negative thoughts in devil, no? Well, remain positive. Yun yung sinasabi ito, remain positive. Lagi kang dapat, posible yan, maayos yan, magiging ganito yan, okay? Kahit sa pamilya,
Pag sinabi natin na, oo, balang araw mag-aasawa rin yung anak ko. Balang araw, di ba, yung kapatid ko, makahanap din niya yung kanyang future spouse. Ganon. Pagdating sa career, trabaho, yes, makakahanap ko din yung makukuha ko din yung talagang career o pera o gusto kong business na talagang I'm very passionate about. No? Especially with this message now, alam ko na kung anong gagawin ko. Okay? So kung kanino mang aris itong nakuha natin na enerhiya, sana nakatulong po ito ng malaki sa inyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa nito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.